Sa China, bida ang 12 baby panda sa isang breeding center. Aliw na aliw ang mga bisita sa mga cute na panda. May naglalaro, lumalambitin sa kakahuyan at naglalambingan. At meron ding kain lang ng kain. Hiniwalay ang mga ito sa kanilang ina at dinala sa nasabing breeding center para matutong maging independent. Endangered o nanganganib ng maubos ang mga giant panda. Noong isang taon, 21 panda ang na-breed sa China. Mahigit 200 bagong pisang pawikan ang pinakawalan sa karagatan sa San Juan, Batangas. Mismong si Batangas Governor Vilma Santos Recto ang nanguna rito. Ang mga baby pawikan ay mga olive ridley turtle na kabilang daw sa mga nanganganib ng maubos. Maliban sa mga ito, mahigit 1,000 itlog pa ng pawikan ang inaasahang mapipisa ngayong Enero at sa mga susunod na buwan. Nagpapasalamat naman ang gobernadora sa pagbabantay ng mga taga San Juan sa mga pawikan. Tuwing nagpakawala kami ng maliliit na turtles, yung mga bagong ipinanganak at pinapakawala na sila sa dagat. Ito ay parte ng aming pangangalaga sa kalikasan. Apat na boksingero raw ang pinagpipilian para maging susunod na kalaban ni pambansang kamao Manny Pacquiao. Ngayong malabo na munang matuloy ang inaabangang bakbakan nila ni Floyd Mayweather Jr. Darating daw sa bansa si top-ranked President at CEO Bob Arum sa Martes para tukuyin ang susunod na itatapat kay Pacman. Nakatutok si Chino Trinidad. Dahil isa nakatakdang pagpasok sa kulungan ni Floyd Mayweather Jr., maisasantabi muna ang paghaharap nila ni 8-belt wonder Manny Pacquiao sa darating na Mayo. Kaya mababaling ang atensyon at usapan ni Pacman at Bob Arum sa mas madaling ibenta ngunit mahirap na laban para sa pambansang kamao. Dahil na rin sa naging tagumpay sa gate receipt at pay-per-view ng Pacquiao versus Marquez 3 noong Nobyembre, ang matinik na Mexicano counterpuncher ang pinakamatimbang sa mga tinaguriang shortlist ni Pacquiao. Ikalawa sa listahan, si Miguel Cotto, nakagagaling lamang sa isang matagumpay na paghihiganti laban kay Antonio Margarito bago magtapos ang 2011. Ikatlo, si Lamont Peterson, ang kasulukuyang WBA at IBF Junior welterweight champion, nakagagaling naman sa isang split decision victory laban kay Amir Khan, ang Briton na minsan na naging sparring partner ni Pacquiao at isa rin sa mga paboritong alaga ni Coach Freddie Roach. Ayon sa kampo ni Pacquiao, mas gusto nilang harapin si Peterson dahil mas akma sa kanya ang agresibong estilo nito. Ang huli sa listahan ay ang wala pa ring talo na si Timothy Bradley na nagsabing hindi niya palalampasin ang pagkakataong makaharap sa ring si Pacquiao. Itong dalawa, Peterson and Bradley, they're volume punchers, they're aggressive fighters. I think they will be, kung sila ang magiging kalaban ni Manny Pacquiao, they will be tailor-fit or tailor-made for the style of Manny Pacquiao. Problema nga lang ay hindi gaanong kilala ng mga boxing fans si Bradley at tila kailangan pagpahinugin para pumatok sa takilya ang maaaring maging laban nila ng pambansang kamao. Chino Trinidad, nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Personal na nagbigay ng tulong ang real-life sweethearts na sina Carla Abellana at Jeff Eigenman sa mga nasagip na pitbull ng POS. Nanawagan din si Carla na tigilan na ang dogfighting. Ang report mula kay Aubrey Carampel. Bumisita ang magkasintahang Carla Abellana at Jeff Eigenman sa Rehabilitation Center ng Philippine Animal Welfare Society o POS para personal na mag-abot ng tulong. Nabahala raw sila nang mabalitaan ng kalunos-lunos na sinapit ng mga pitbull na ginagamit sa dogfighting na na-rescue noong Disyembre sa Cavite. Tiningnan nila mismo ang kalagayan ng mga pitbull na nasa pangangalaga na ngayon ng POS. Nagbigay kami ng food, may konting money, tapos yung for the liver, meron kaming gamot na binili for the pitbulls kasi may kailangan silang specific na gamot for the liver. Yun, nagbigay din kami noon. So, other than that, we also pledged to give more time na rin. After hearing the story of the pitbulls that happened last month, it came all over nationwide, lumabas sa news. So, as soon as we heard that, she talked to me about it already. She wanted to set a date na talaga and visit. And she wanted to bring me here talaga knowing that I love animals also. Likas na mahilig sa mga hayop sina Jeff at Carla, lalo na sa mga aso. Kaya nga raw sadyang may malambot silang puso para sa mga tinaguriang man's best friend. Si Carla nga raw ay matagal ng volunteer ng POS. When the news of the dog fight
raid broke out, matagal na sabi niya she wants to help kasi nga we sent out an SOS for help. Malambot talaga yung puso ni Carla ever since mga hayop. And I know this kasi even before siya naging celebrity, she was already volunteering for us. Ilan lang yung may puso talaga na tumulong sa mga animals. So kung hindi kami tutulong, sino pa, di ba? Kawawa naman sila. No to dog fighting, please! 64 pitbulls ang nasa pangangalaga ngayon ng POS mula sa mahigit 200 nasabat sa raid na isinagawa sa Cavite. Ang iba raw ay pinaampon at ang iba naman ay binawian na ng buhay at isinailalim sa mercy killing dahil sa grabing tinamong injury. Nakatakda raw dalhin ng mga pitbull sa Island Rescue Organization sa Cebu para sa rehabilitation. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. At yan po, may init na chika for tonight. Tutok uli bukas for the hottest in showbiz. Dito lang sa Chika Minute. Ako po si Pia Guanyo. Well, Teka muna, Pia. Bago tayo magpaalam ngayong gabi sa ating mga kapuso, gusto muna kitang batiin sa napakasayang balita naman na talagang nadali At kaugnay po niyan, narito ang report ni Nelson Canlas. Mismong si Pia Guanyo ang nagkumpirma sa Itbulaga kanina na 5 weeks pregnant na siya. Ayon kay Pia, plano daw sana niyang magbuntis sa kalagitnaan pa ng 2012. Pero malugod naman daw nilang tinatanggap ang blessing na ito kahit napaaga. Kahapon ang isa sa pinaka-espesyal na pagkakataon sa kanyang pagbubuntis. I heard his heartbeat yesterday. And parang talagang maa-attach ka pala. The first time na sinagan ko na siya ng kaunti, it's not really a baby just yet or anything even remotely resembling a baby. It's a little blob in my tummy, but my heartbeat na talagang melted my heart and Steve's. Patuloy pa rin daw magtatrabaho si Pia hanggat kaya pa niya. Pero siguradong paghahandaan daw niya ang paglaki ng kanyang tiyan. Kukuha ako ng classes kay Vicky Morales kasi si Vicky talagang magaling magtago. So, hanggat maaari, magtatrabaho ako. Hanggat kaya at hanggat matatago ng scripts. Magaling si Vicky dyan Ang tanging hiling daw ni Pia at ng kanyang asawang si Steve, maging healthy ang kanilang baby. It would be such a blessing kung healthy na tapos baby boy pa. So, that's what we're hoping. Nang i-announce si Pia ang kanyang pregnancy kanina, naging isa ito sa mga top trending topics ng Twitter sa Pilipinas. Kanya-kanya na rin ang pagbati ng mga kaibigan ng TV host at ng kanyang mga tagahanga. Maraming salamat sa lahat ng nag-tweet. In the beginning, parang inattempt ko pang sagutin isa-isa. Tapos when I figured that it was just not possible, buti lang I have this chance to thank all of you for all your very nice messages, for spreading the love, for all your congratulatory messages. Maraming salamat. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Ay, congratulations sa iyo at saka kay Steve, Thank you, Tita Mel. Dalawa nang kumakain, Hindi na magtitipid sa pagkain. Dati na ako matakaw, so wala namang pagbabago. Ay, kwento mo. Ito pala yung ultrasound mo. Hindi ko alam kung may intindihan ninyo, pero sa loob niyang sack na yan, ayun. Yung 2 dots na puti, yun yung magiging baby. One of those dots, ang nagbi-beat. Ang nagre-register ng heartbeat. Ito may beat na. As it is, may beat na siya. Yes. Ganong katanda na yung kanyang litrato? This was the baby here? taken kahapon lang to. So, 5 weeks and 5 days na. Imagine that, 5 weeks, nagbibit na siya. Oo, tapos meron na siyang mga stumps na magiging arms. Develop na yung heart. Alam ba yan, Steve? Nakita niya yung Steve? Oo naman. Uy, ano sabi niya? Ano feeling niya? Ano feeling niya? Excited, syempre. Excited siya? Nakita niya yan? Oo naman, grabe. Tapos yung mga parents niya umiiyak. Sweet naman. Oo, sabi ni Mike Enriquez, nag-text na, sabi niya, bingo! Bingo. Bingo, salamat, Pia. Dapat ingatan mo ngayon sarili mo. I will. Dalawa kayo More than ngayon. that. Steve, congratulations! At yan po ang mga balita ng aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Mula sa tahanan ng katotohanan, sa ngalan ni Mike Enriquez, Ivan Mayrina at Pia Guanyo. At kung nakikinig ka dyan,
Ako po si Mel Tiangco, ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras.